Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, Hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. there's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iyosit vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gastos, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Oh, smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Listen up. Get the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby. Let's ride. Step in the store,
feel the vibe so clean that I got Home Depot, where the real ones win. That I got Home Depot, where the real ones win. That I got Home Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I got Home Depot, where the real ones win. Sa na mabali, papunta mo tama. Alaw pagway na nag-alala mo, tama mo taba. Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to, tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sagabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Dalaga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Dalaga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Dalaga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Sa Home Depot. Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si diday ko ang sagot dyan, Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Abing mahal ko yung si Diday ko. diday ko, diday ko, Wala TV. Wala TV. Kanino sa akin? Ano sa akin? Good morning! Maganda po. Yumaga po sa inyong lahat. Hoy! Bukas na po ulit ang ating pong pintuan ng programa. Sama-sama po tayo ngayong umaga, mga ka-IBN. Tara na po! Buksan na po ninyo ang inyong mga cellphone. Saan man po kayo naroroon. Correct na po dito sa IBN. Kami po ay mapapanood sa YouTube. And at the same time, napapanood po kami sa Facebook.
Siyempre, sa mga friend ko po sa FB, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon ho ay araw ng Huwebes, tama ba ako? Thursday. Ika-18 ng buwan ng June. Naku po. Mga kaibigan, patapos na naman halos. Ang bilis parang natulog lang tayo, mga kaibigan. Wala na. Sobrang kalahati na po yung June. Kaya po talaga. Ayan na. Mag-27 na. Sige, sa inaabot po ng aming broadcast today, sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Siyempre, walang aray-aray sa buhay. Okay? Bawal ang magkasakit. Alam niyo kung bakit? Wala na kasing libreng gamot. Wala nang libreng gamot, wala nang libreng hospital. Kaya, mas maigi po talaga mga kaibigan, mga kaibigan. Mag-ingat-ingat na lang po tayo, ano? O ang pag-iingatan natin ngayon ay yung sobrang init. Opo, lalo na po sa mga senior citizens. Nakatulad ko. Huwag po tayo masyadong magpapainit. Lalo na sa mga parting ganitong oras, masakit na po sa balat. Ako nga po nagmumotor lang, pero talaga nararamdaman ko ang hapdi sa aking kublit. At umiitim na tayo mga kaibigan, no? Diyan po sa tabako, mayroon pong isang parapadyak. Na bigla pong nawala ng malay. Tinutulak yung padyak niya papunta sa gilid kasi siguro iniinitan na. Tulak niya yung padyak pagdating doon sa medyo malilim ng kaunti, may mga tao na rin doon, biglang natumba yung driver ng padyak. Ngayon, siyempre, yung mga nakatambay doon, sinakluluhanan yung mama. Pero sad to see, mga kaibigan, pagdala sa ospital, sabi ng doktor, LOE. Makin mo yan, dead on arrival agad. Nagpapadyak pa lang. Gusto lang magpahinga. Senior citizens na po yung tao. Kaya grabe po talaga. Mas maigi po talaga yung mainit kaysa naman maulan. Kasi kapag mainit, at least medyo malaya tayo sa mga transaksyon. Di tayo masyadong mahirapan. Kasi pag maulan, nababasa yung ating damit. Maraming mga kuskus balungos pag maulan. Pag mainit, okay lang. Kaya lang, siyempre, siguro kailangan natin yan yung umbrella. Payong, mga kaibigan, payong. Alam nga naman magkaputi kayo. Payong. Kahit yung mga lalaki pwedeng magpayong. Wala naman pong masama kapag ang lalaki po ay nakikita natin nagpapayong. Okay? Sa pangalan po ng aming GM, Sir G. Alianza, at ni Ma'am Maricel Lator, ang aming pong CEO ng Daraga Home Depot. Mga kaibigan, kasama ko sa control, si Kuya Jonathan. Oy, maaga-aga tayo, kasi naaga kaming pumunta ng Legazpi. Pero yung isa pong kasamahan namin dito sa ABN, nagkita kami ngayon dyan sa Capitol. Si Ate Jessica. Sabi niya, Master, buti nagkita tayo. Hindi ako makapag-program. May meeting kami. Sunod yun sa akin, si Ate Jessica, di ba? Kuyatan. So, pag wala pa si Ate Jessica, okay.
kunin natin ng ilang minutes yung kanyang programa. Opo. Sa may mga birthday po, happy birthday po sa inyong lahat. Maligayang bati po sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa may mga ikinakasal today o kahapon, may mass wedding. Sayang, invited sana po ako doon sa BGMP, sa Tabaco, sa San Lorenzo. Kaya lang, alanganin yung aking tayo. Tinawagan po ako ng BGMP para saksihan yung 7 couples na sabay-sabay na ikinasal sa loob ng BGMP Tabaco. Si Madam Salvi Balimbing, si Kagawad, Ninang. At alam niyo po yung warden po dyan sa San Lorenzo District Jail, kilala po ako niyan, si Caballero. In fact po yan ay ringkunada, taga-Iriga. Noong mga panahon, ako po'y active dyan sa Tabaco, sa 2 estasyon. Ako po yung kinukuha nila sa media at mini-message nila ako na kapag may mga research o pag-research, pag may mga galing sa ibang yung National BGMP, magsisearch doon sa mga kulungan ng mga inmate. Ako po yung contact person nila dyan. Kaya pumupunta talaga ako dyan sa BGMP. Kaya lang, yung nawala yung cellphone kong isa na doon yung contact nila, hindi na ako nakukontak mga kaibigan ng BGMP Tabaco. Kahapon nung makwentuhan ako ni Ma'am Salvi, sige, sabi ko, makapunta nga. Alanganin 7 inmate ang ikinasal. Happy wedding na lang po sa inyo. Diyan sa loob ng bilangguan, magandang araw po kay Warden Caballero at sa lahat ng mga nandyan po. Si Brother Eric na Arevalo. Lumipat na pala dyan sa San Lorenzo. Wala na siya doon sa Bakakay. Eric, anak ni Brother Nestor. Gandang araw po sa buong province ng Albay. Mayroon po tayong 720 barangay, 15 lalawigan, lalawigan, bayan, at siyempre 3 lungsod. Sa inaabot ng aming signal today, sa mga Albayano, mabuhay ang Albay. Kaya tayo mangungustao na sa lahat, tayo magkakaroon ng congratulations sa mga magagandang balita. Wala na halimbawa, si dating Congressman Joel Salcida. Joey lang. Si Joey. Aba, binigyan ng posisyon sa Malacanang, mga kaibigan, ni BBM. Ayos. Alam naman ninyo si Joel Villanueva naman pati. Joey, sikat yan noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Tawag noon ayan ang kasikatan niya ni Joey, ang tawag noon dyan sa taong yan ay The Little President. Noong panahon ni Gloria Macapagal, kanang kamay talaga yan ni Gloria. Kaya hindi na po yan pipitsogin pagdating sa government, mga po tawag niyan? Yung job ng So, inassign po siya. Na ngayon, parang PLLO yata. Nakalimutan ko yung ina-assign sa kanya. Nagre-recover si BBM kasi alam niya palapit na ang araw ng kanyang paglisan sa Malacanang. Sana noon mo pa ginawa.
Sana nakakuha ka ng mga magagandang tao sa palibot mo para ang maganda kasi rito yung legacy. Yung legacy ba? Na pag umalis ka dyan sa Malacanang, doon sa huling mensahe mo, June 30 yan June 30. Kasi June 30 mag-inaugurate na, papasok na yung bagong presidente dyan. Okay? So mag-turn over. Diyan yung highlights na talagang nag-iiyakan diyan kung minsan yung iba. Nung panahon ni Tatay Digong, maraming umiyak. Kasi mamimiss nila yung administrasyon ni Tatay Digong. Sana si BBM, pag alis niya dyan sa Malacanang, mayroon siyang magandang iiwan sa taong bayan. Ligasiya ba? Na hindi yung negative. Kaya siguro, iniisip din ni BBM today, kailangan ko mag-recover. Pwede pa ba? 2026, 27, 28. 2 kalahating taon na lang, pare ko. Siguro pwede pa. Kung babaguhin mo lang ang ilang mga patakaran mo, kaya lang, ayan, mga problema today sa administrasyon ni BBM. Sobrang makapangyarihan today ang administrasyon ito. Bawat tao na mag-criticize sa kanyang administrasyon, mga kaibigan, may paglalagyan. Kita niyo po yung mga taong bumabati ko sa kanya dyan sa Maynila, sa Malacanang. Ayan, unti-unting kinakasuhan. Gamit niya kasi, hawak niya kasi ang NBI. Hawak niya po yung DOG. Hawak niya po ang DILG. Hawak niya po ang yung CIDG Criminal Investigation. Hawak po yan ni BBM. Hawak niya ang ombudsman. Kaya medyo powerful ngayon si BBM. Kaya lang yung nagiging outcome ng kanyang administrasyon, hindi para yung bang purihin siya. Mabuhay ang ating magaling na presidente ng Pilipinas. Diba? Marami po kasi na na umukutya, nagbubuli, nagkikriticize sa kanya. Ang saklap nga nung isang araw, siguro nararamdaman din niya ni BBM. Kaya lang, wala na siyang magawa Pumasok siya sa isang covered court na nandoon at talaga siya yung prime na bisita roon. Guess talaga siya kasi mayroon pong parang something na i-inaugurate. Nandoon kasama niya yung mga kabinete. Ewan ko ba kung bakit, sabi ko, bakit? Sa bagay, hindi naman siguro alam ng mga gwardiya doon na yung pumunta roon, mga DDS. Pagpasok ba naman ni BBM doon sa gitna ng court, siyempre kakaway-kaway ka, presidente ka ng Pilipinas. Kakaway ka pa, ganyan-ganyan si presidente, si BBM. Masaklap mga kaibigan ba sabi, mabuhay, BBM, aba, mga kaibigan, iba yung narinig ng taong bayan. Sabi pa naman ng mga tao sa cover court, Duterte! Duterte! Grabe, sabi ko. Yun ay, obvious naman yan. Hindi naman po para sa akin. Wag naman ganun. Bastusan na talaga yun. Kung magsisigaw kayo na, halimbawa, against kay Marcos, wag naman po yung ganung harap-harapan. And beside, yung okasyon na yun, baka
kumbaga nag-ayos ay yung mga panig sa administrasyon. Baka mamimigay ng ayuda yun. Ba't nakapunta ro yung mga DDS? Ang tatabang talaga na to. So, ayan ho, mga kaibigan. Mag-iwan sana ito ng magandang legasiya na aalalahanin ng mga tao. Uy, alam mo niya, nung panahon niya si BBM niya ay ang presidente ng Pilipinas. Siyempre, yung mga bata ngayon na mga elementary, high school, mga first year, na darating ang araw, lilipas ang mga araw, no? Pag-aaralan nila yan sa eskwelahan. Di ba mayroon tinatawag na Philippine History, social study, mga ganun. Matatalakay yan, mga kasama. Kasi hanggang ngayon, hindi po nawawala yung pagtuturo sa school ng tinatawag na sino ang bayani, national hero ng Pilipinas, mga ganon. Tinuturo pa, pati yung libro ni Jose Rizal, No Limit Hungering, El Turismo, tinuturo pa sa school. Matagal na, kaya maaaring pagdating ng mga araw, itong mga kasaysayan ng Pilipinas, maitatala ito sa kasaysayan at maituturo ito sa mga bata. Ang masaklap dyan, yung mga apo ko maliliit pa. Maliliit na malilikot. Ayun ba, sino paglaki? Nasa school. Pag tinanong, sino anyang worst naging presidente sa Pilipinas na pinaka-worst? Pero pag tumayo si Noah, sabi ni Noah, BBM! Patay ng bata ka. Diba? Diba? Kaya BBM, umayos-ayos ka kasi. Well, ako po si Master Polly, Nandito po tayo sa programang Diretsahan. Kumusta po sa mga taga-tabako? Diyan po sa lugar ni Brother Mike Panganiban. Sa bunay-bunay ni Brother Mike Panganiban. Kumusta po? Kumusta sa iyo, tabi Idol June Breva? Junior pa yan. Ang presidente ng Tabra, referee sa Tabaco City. Magkakagawad na po ini dyan sa Bangkelingan. Mabuhay ka bro, sir. Kumusta? Gabi-gabi daw po sila tumatakbo, nagre-referee. Maray pa mang kamubos. Ay kami man, man ka lang. Isang barangay na lang. Kami, Sir John. Payahan. Maray na banggit po. Maray na aldaw sa mga taga-Payahan. Kay Iski Chairman Lianco. At sa mga kasamahan ko pong referee sa SBP Malinaw. Kumusta po? Brother Joey. Joey. Ang daming Joey. Ba't mahilig tayo sa Joey? Yung barangay captain na incoming barangay captain ng Labig, si Cap Richard Canapi. Ayan. Manggana ka man lugod. Okay. Sila Melvin, Rap, at marami pang ibang referee. Magandang umaga dyan po sa TV. Kay Barangay Captain Reynaldo, kay John Puro Elijon, Cuevillas, sa Barangay Libo. Siyempre po sa baking barangay, Barangay Tuling, balay na pagkaaga tabi, kay Kapitan Mateo Arevalo. Mating Arevalo. Mabuhay! Hoy, ako po isa ng ganap na membro ng lupon ng Tuliw. Kaya balang araw, pag may mga problema sa Tuliw, tayo po ang mag-aayos. Sana maayos natin. Sabi po ni Secretary
Redel Sapanta at sa kapitan na ngayon, Mating. Kailangan natin si Master Polly para sa mga pag-a-advise sa mga nag-aaway-away. Thank you so much sa open door ng Toliw. Gagampanan natin yung inyong pinagkatiwala sa atin na tungkulin. Kahit sabi nga, wag po niya lang ha, wag niyo sasabihin lang. Kasi lupon eh. Alam niyo pa yung lupon? Katumbas po yan ng mga huwes, judge. Kung sa sa mga kaso-kaso ang nag-aayos judge, pagdating po sa lupon, sa barangay, pagka ang kaso po ay inakyat na sa lupon, meaning, ano na yan, kumbaga, matindi na yan. Pwede po dyan na dumating sa punto na mag-request ng certificate of filing action. Kasi kapag hindi nagkakasundo ang both party, bibigyan sila ng grupo ng lupon ng 15 days. Pag ayaw talaga mag-yield ng sinuman, both A and B, ang gagawin po ng lupon, mag-i-endorse na po kami ng certificate of filing, pupunta na po yan sa korte. Yan ang patakaran ha. Yan, batas yan, mga kaibigan ha. Yan na naman, ibindalo na naman ninyo. Kumusta po dyan kay Brother Paing? Paing, kumusta ka na bro? Long time no see. Paing Tanyalra. Magandang araw po dyan. Dyan po sa Putol Eatery, kay Ate Leonor at kay Sir Putol. Sobra talagang pagkaon dyan, Permi. So, amigo ko, nag-celebrate kang birthday, mag-aga dasin ng karantahan dyan. Magayon talaga kaya ang lugar. Imbes ang sa enda pong video okay, pinagayon ni Noel, Canon, matende, dakulaw na television. Pagsawa ka dyan, basta kamo ang naka-occupy kang lugar. Diyan po sa Putol Eatery, simple sa na yan. Diyan po sa Cormedal yan. Luwasan sa nabagayan kang Pierre Cantabaco City. Punta ka mo nakabugtak Putol Eatery. Nandyan po si Ate Leonor, LC sa Sir Putol. Putol po ang bansag. Pero bako man siyang putol talaga. Ayan. By the way, bago ko malingawan o makalimutan, pinapaabot ko po ang aking pakikiramay sa pamilya ni Sister G, Hinji Conde, na noong isang araw ko na nakita, si Mother pala ay kinuha na ni Lord. Yung ina ni Sister G. Si G Kanyukan. Hindi po si Ate G, si Sister G na Bunyaga. Sister G, kumusta po? Kumusta si Abby, si Jason? Kumusta po dyan si Sayon? At si Opay, siyempre. Okay, Brother Nestor Bunyaga, dyan po sa Barangay San Lorenzo, kasama na si Katupi. O siyempre sa mga taga-probinsya ng Albay, Kapitolyo. Maray na aga po tabi sa Endogan sa Kapitolyo. Yan po sa opisina ni Gobernador Noel Rosal. Padagos po ang pagtabang kang gobyerno. Mga ayuda sa mga bara-barangay. Yan po sa Tabaco, headed by Honorable Julay Asada, namimigay po ng bigas dyan sa Aplan, Kahakasudma, dyan po sa Bantayan, dyan po sa Kinastilyuhan, sako-sakong bagas po ang pinag-distribute dyan. Mga kaibigan, yan po ang activities kang gobernador, kang probinsya ng Halban. Yan po sa Tabaco, kapag ka po may mga kaipuhan, may problema sa barangay, dahil na kamo magpasiring dito sa Kapitolyo, pasiring na lang po kamo dyan sa building kang Siga Building,
Yan po dyan extension office ng Barangay Appeal sa Siga Building. At ang namamayo po dyan, walang iba, si dating kagawad, July Asada. Kumusta po kay Ate Chip, kay Glo, kay Grace, kay Dan, kay Kagawad Dasok. Hoy, siyempre dyan po sa Partikang Ligmanan, Camarines Sur, Brother Ben Avila, Kalabnigan. Yan po sa Sipokot, Lagay. Pati na po dyan sa Partikang Lupi. Sa mga taga-Camarines Sur, maray na pagkapita. Aldo, kaninyong aming sitin Erika, Bishop Arnante, Pastor Jeremiah o Jerry Kayom. Good morning kay Pastor Jigo. Pati po si Mayor Kambalatan. Maray na pagka-morning po, Mayor. Nabanggit ko na lang mga ringkunada. Sabay ko na po tabi dyan si Daddy Abby. Sa kuyang padabao na Daddy. Daddy Abby, Amor, Shainet, and Bini. Good morning po sa Indo. Sa mga taga-Burok-Busok. Sila Gemma, yan po sa Kawayan. Si Dang. Siyempre sa Cavite po, ang sa kuya po mga raso. Cavite. Yan dyan ang Agato, yan dyan ang Buenavente, Horwich, Villarama, Bersis. Yan po, mga sadiring tao ko yan. Nasa kuyang tugang dyan, si Ate Basyon. Good morning, ang pinakamatanda naming kapatid. Pati si Ate Lilia, na yan dyan po sa Cabuyao, Laguna. Oy, brother Aldo Reyes, Bishop Rodel Lagrimas. Siyempre kasama, kumusta rin po tabi dyan po sa Sursugon nila Bishop Arganda. Ayan o mga kaibigan yung mga makuapo ko, maray naga, mga nuno, kisit kisabi, yuyu po ye. Kitimo, kisay kisayon, Itali kay Noah, kay Sam, at kay Jabi. Daddy Jo, maray na pagkaaga sa imo. Ma-report ka, Daddy Jo? Kung ma-report ka tabi, yan si Kuya, abang si Kuya Jonathan, mahali pati ini, taod-taod. Kung ma-report ka, bang yaon pa siya, mag-go-signal ka na tanganing apudan minatabi ka, Daddy Jo. Kumusta na po ang buhay, Daddy Jo? Ano nga na ino? Rambol! Malaniton si Daddy Jo. Rambulan na pala. Ang pamagat kang programa. Ma'am Jobeline Yabot, kumusta man, tabi? Jobeline Yabot sa Pacific Store. Okay mga kaibigan ayos. Kung mayroon pa po akong makakalimutan, babasahin ko na lang kapag kayo po ay nag-chat-chat po sa ating programa. Diretsahan lang tayo, walang paligoy-ligoy. Walang liko sa kanan, liko sa kaliwa. Diba? Ito pong diretsahan na ito, actually, connected ito sa Bible, yung nangyari doon sa asawa ni Lot. Sabi ng anghel kila Lot, umalis kayo dito sa Sodoma at Gomora. Kasi nakita ng Panginoon na pasamang-pasama na yung lungsod ng Sodoma, Gomora. Alam niyo na ba yung kwentong ito, mga kaibigan? Ang dami yung mga immoral, sugal, paglalasing, pati yung mga tumboy bakla, ang dami roon. Pero yung lungsod na yan, actually, maunlad yan kasi nasa patag yan. Nasa patag yan. Yun ang pinili ni Lot kasi pinapili siya ni Abraham. Kaya kay po niya kitang maghiwalay pamangking ko.
nagdadakol na ngayang lahi ta. Pero ngayon, taon ta ka ngayon ng chance. Napadaba ta ka, padaba ni Abraham si Lot. O na ngayang pinangako sa tuya ni Lord na Kanaan, i-develop ta ining maray. Natapusin ng salta sa Kanaan. Ang Jerusalem ko niya na napakaganda na mga kaibigan sa ining panahon na ini, mga kababayan. Yung Israel, nung panahon, bundok yan, bulubundukin yan. Kala mo hindi matirahan ng mga tao. Pero kaya lang sagana yan kasi yun ang milk na sinasabi ni Lord na pinangako niya sa mga Israel na pagdadalhan, idadalhin ko kayo dyan sa ang tawag niyan, promised land. Kanaan niya nung araw, pero ngayon, Israel yan. Ngayon nagalit ang Diyos kasi yung pinili nga pala muna ni Lot yung patag. So sige, go ahead. Binigyan ni Abraham ng mga tupa, mga hayop si Lot. Magsimula ka doon sa patag na yan. So, diyan nabuo yung Sodoma at Gomorrah. Lunsod yan, mga kapatid. Dalawang lunsod yan. The city of Gomorrah and... Pero wala na po yan sa mapa ngayon. Wala na. Kakabaganap kayo sa mapa. Hanapin nyo. Pero pwede nyong matukoy kung nasaan today ang Sodoma. Yo? Pwede nyo matukoy. Yan. Ngayon, sabi ng Diyos, lumalala ang kasalanan ng mga tao. Sinugo niya mga anghel na bumaba para iligtas yung pamilya ni Lot. Sabi ng Panginoon, gugunawin ko na lang itong bansang ito sa pamamagitan ng apoy. Alala nyo, noong panahon ni Noe, tubig. Pero noong panahon ni Lot, apoy. Ano gusto nyo pumatay sa inyo? Apoy o tubig? Ano nang malala? Sunog o baha? Ano nila kaibigan na? Anong gusto nyo? Lindol o bagyo? Meron si Master Polly, pinamimili kami ha. So, apoy ang ginawang sandata ng Panginoon. Pero bago niya ginawa yon, inalis niya muna yung mga taong may pagkatakot sa kanya. Kasi doon sa Sodoma na nakatira doon, dalawang lunsod yan Ekonomiya talagang, kaya nga naging lunsod parang Legazpi, Naga, tabako, parang ganun, Si Lot lang ang namumuhay na matuwid at ang kanyang pamilya. Hindi po sila na-influensyahan ng takbo ng mundo nila sa palibot nila. Mantinado yung kanilang spiritual life, mga kaibigan, mga kababayan. Kahit alam nila, mayroong ganito, yung sinasabi ko kanina, yung mga... huwag naman kayo ma-open mga baklat, mga tumboy Ako nga sana, for me, mahal na mahal kayo ni Lord talaga. Pero, alam nga naman po na kukubli ko sa inyo na hindi sabihin yung totoo. Diba? Magpaligoy-ligoy ako sa inyo. Hindi. Yun pala, papaligoy-ligoy ko, mapahamak tuloy kayo. Pagdating ng araw, baka sakali magkita tayo doon sa langit. Sabi nyo, ikaw kasi, hindi mo sinabi sa amin. Kasi mga kaibigan, kasi ang dami na natin dito sa Pilipinas In fact, parang mayroon na po itong, parang nasa na ito sa batas natin. Na-recognize na po itong mga tinatawag natin third sex.
Itong tumboy at bakla. Mayroon na nga pong kinakasal. O yan si Aiza Sigera. May asawa yan, mga kaibigan. Babae din. Pero alam nyo mga kaibigan ko, kung mga gagalit ha, ayaw ng Diyos ng ganyan. Kasumpa-sumpa yan sa Biblia. Babasahin ko sa inyo yung Korinto na ang mga taong ito ay mapapahamak. Kayo, kung hindi kayo magbawa. Kasi po sa Bible, dalawa lang ang nilalang ng Diyos. Babae at lalaki. Okay? Adam and Eve, wala pong gitna. Kaya sabi ni Vice Ganda, o kasalanan ba? Kasalanan ko ba? Kasalanan ba namin na ganito kami? Nilalang kami ng Diyos. Mali ka. Vice Ganda. Saan mo makikita sa Bible na nagsasabing ang bakla nilalang ng Diyos? Saan galing, Master? Yung mga bakla at mga tumboy. Yan po ay bunga na ng kasalanan ng tao. Nag-spread na yan. Yan na po yan naging cause ng kasalanan ng tao. Kaya yung Sodoma talagang grabe, mga kaibigan. Pero si Lot at yung pamilya niya ay hindi po naapektuhan. Ang gandang lesson ito, mga kababayan, mga kaibigan, ano? Sa mga nanonood sa ating ngayong araw na ito. Sinasabi po ng Bible, ang mundo ay pasama ng pasama. Totoo po yan. Prophecy po yan talaga ng Bible. Kaya, kayo, kapag kayo ay naghahanap ng kapayapaan, ilang taon na nga ba tayo doon sa Independence Day? Noong June 12, birthday ko yan. 128 years. Independence na sabi. Pero hindi tayo nagiging malaya, mga kaibigan, ha? Malaya siguro tayo sa sinasabing pananakop ng Hapon, ng Kastila, ano pa, Amerikano. Malaya tayo dyan. Pero po, sa katotohanan, sa realidad ng buhay, hindi tayo tunay na malaya. Bakit? Dahil ang tao ay alipin ng kasalanan. Tandaan po nyo na, alipin ng kasalanan. Slave. At ang sabi ng Bible, mga kaibigan, ang sinusunod natin noon, sinusunod ninyo noon, ay ang Diyos ng sanlibutan ito. Sino ba ang Diyos ng sanlibutan? Sino ang Diyos ng sanlibutan? The Bible says, ang Diyos ng sanlibutan ay ang Diablo. Small letter D nga lang yan. Pag sinusulat yan, capital small letter D sa wikang Tagalog. Pag sa wikang English, small letter G. Pag nakakabasa kayo ng small letter G, God, hindi po yun yung Diyos talagang tinutukoy sa Bible. Okay? Si Satanas ay ang Diyos ng sanlibutan ito. Kaya, ano bang mission ni Satanas? What is the mission of Satan? Kung si Kristo may mission, alam na ninyo yung mission ni Jesus? Mamaya ikwento ko sa inyo. Si Satan mayroon. Talaga, Master Paul, ata mayroon. Daddy Joe, magpaiwatig ka, Daddy Joe. Kain po muna tayo, Master. Kumakain. Buti ka pa, ha? Si Kuya Jonathan, di ka nakakawa dito, di pa kumakain. Master Paulie, Daddy Joe. Ayan mga kaibigan, ang sabi ng 1 Kapitulo 10, versikulo 10. Hanapan nyo sa Bible ninyo. May Bible ba kayo? Pwede kayo mag-app sa cellphone. Ano ba naman? Yung mga cellphone nyo, ang dadaming mga apps dyan, kung ano-ano mga games. Hindi nyo malis-alis yung
model legend. Ay, mag-apps kayo pirabiro sa Bible, ng Bible sa cellphone niyo. Ngayon, kung wala kayo ng ganyan at kayo po ay gusto magkaroon ng Bible. Ano yung Bible dito? Ha? Ito ha. Ito ha. Ayan ha. Mayroon ako nabigyan nito. Ilan na. At natutuwa ako kasi yung mga binigyan ko, hindi nasasayang. Hindi nasayang talaga. Kaya katulad kay John Vic Sisley. Alo, dyan, anak, dyan po sa Bangkiruan. Buong pamilya na, nag-a-attend na po. Diyan kay Pastor John Wisdom. Uyog-uyogon mo. Sabi ni John, Ama, baka kaya pwede mo man akong tawan ng Bible. Na-attract siya pag ako nagtuturo kang Bible. Gusto niya, ko tayong problema. Pinag-disponeran ko kay Bible na araw kayo. Hindi po. Nakikita nyo? No. Old and New Testament yan. Pag binakal din mahalin may presyo mga tugang. Kung di ako nasasala, baka kulang-kulang 500 din Ewan ko lang. Pero, ibinibigay ko ito libre. Sabi ko, anak, bibigyan kita. Sa isang kondisyon basahin mo. Ipabasa mo sa mga anak mo. Kaya ama. Tanang kayo na niya ako kan mga pigpaparaturo mo. Tinawan ko. Mga pirang mga kababayan, after a year na hindi kami nagilingan, so aki ko, si Pastor John Wisdom, nagpapastor dyan sa Laom. Dyan sa may parte kang Bakiruhan. Sabi ko sa iya, hanapon mo ang diseaseless family. Si John. At sapagkat binigyan ko yan ng Bible. Hinanap nila John Wisdom. Sa ni Pastor Arnel Lipadi. Nasumpungan. Nagbabasa kang Bible. Parang itong istorya sa Bible, mga kababayan na, Eunuch ba yun? Eunuch. So, kapon. Nagbabasa kang Bible, nakalunan sa karwahe. Sige, subasa. Dahil man nasasabutan. Di man naintindihan. Sabi ng Panginoon kay Filipe, yung Holy Spirit, nag-usap kay Filipe, abangan mo yung tao yan, nagbabasa ng salita ko pero hindi naintindihan. Kasi alam nyo mga kaibigan, itong Bible, pag walang nagtuturo sa inyo dito, hindi nyo ito maintindihan ng sarili nyong opinion. So, kaya kailangan ninyo may tagapagturo. Opo? Pero, tiyakin niyo magtuturo sa inyo, tama. Mamaya, madidiscuss ko ito si Brother Joel Villanueva. Sabi ni Daddy Joe, bigyan mo man ako dyan. Ikaw pa, Daddy Joe, bibigyan kita, sige, promise. Pero Daddy Joe, promise ko sa iyo, basahin mo rin. Pinapaon ko na po sa mga nanonood today. Ang Bible po, wala pong reliyon dito. Opo? Pag may nagbabasa kayo ng Bible, huwag nyo sasabihin, iba ng reliyon ninyo. Kasi ang ibang palasak ng tao, pag nakikita mong may Bible na, ay, ano nga yan? Baka sabihin na kay Daddy Joe, ay, si Daddy Joe kaya born again naan. Parang arrogant pirme ang isip ng tao. Mga kaibigan, ang Bible po, wala pong reliyon dito. Salita po ito ng Diyos. Maniwala kayo. Kaya ang mundong ito ay magulo. Nakalagay ba rito? Opo. Nakalagay. Gusto nyo basahin ko? Ayan ito para patunayan ko. May resibo ba si Master? Mayroon. Ito. Master nata, ano na ngayon? Bible na ngayon. Hindi. Kasama ito sa programa. Saan ba yun? Hindi ko natuloy nakukuha. Ayan sabi rito sa 1 Timothy chapter 4, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu. Espiritu ito yung capital letter E, meaning Holy Spirit. Na sa mga huling araw, last day, ito pong panahon natin ngayon, last day ay tatalikuran ng ilan mananampalataya. Ilang mananampalataya, meaning believers. Christian na yun, kumbaga. Tatalikuran, ang alin?
ang kanilang pananampalataya at susunod sila sa mapaglinlang na espiritu, small letter E, at sa mga katuruan ng mga demonyo. So lalaganap ito mga kaibigan sa panahon natin. Ang mundo ay talagang mag-o-overflow yung kasamaan. Kita naman ninyo. Diba? Kitang-kita natin. Kaya nung panahon ni Lot, ganon ang nangyayari sa Sodom at Gomorrah. Pero si Lot at ang kanyang pamilya ay hindi po naapekturan. Mapalad ang mga Kristiyano. Hello, mga brother in Christ today na nanonood. Kumusta po sa mga taga-Bato? Gonzales family, mga tugang. Maray na aldo ka ninyong aming siton. Baga ngayang arigit sa Bato. Napagtaram ka sa Bato Ibaman. Eriga, bagsak. No? Sa Bato, ano kayo ni? Nailing ko yan. Ito so release baga? Surilis country, so bago makabot taga Bato. Naagyan surilis. May release nga digdi. Sabi, tuktukong ko ngaya, kusay. Siripon ko ngaya, abay. Ano pala niya, release. Araw kaya ng mga taga-Bato. Ano di ba, Pastor Jering? Araw kaya ng mga taga-Bato kumiltara. Pakaray niya siton. Di mo nga ako pagparurabladan. Kaya ako po nagkagulo, nag-away. Dahil may, nag-travel from Manila, nabalitaan nila na dito sa Bicol, mayroon pong masarap na pansit. At yan po ay sa Bato. Ang tawag po nila niyan ay pansit Bato. Sabi ng pamilya, pagdaanan niya natin sa Bato, bibili tayo ng pansit. Daddy Joe. Pagdaan sa Bato, mga kaibigan, tumigil yung sasakyan. Sabi nung bumibili ni ate, pabilihan niya, pansit Bato. Sabi nung tindera, opo, pansit po yan. Pabili nga po, pansit Bato. Oo nga po, pansit po talaga yan. Tingnan mo po, pansit po ito. Di na, sabi na, pabili nga po ng pansit Bato. Ang lupit, mga kababayan, akala nung tindera kung nagtatanong kung pansit ito. Pansit Bato? Kami ng tindera, at kaya pansit kaya de. Masimot kaya. Masimot kaya ka. Napaulok-lukot si Daddy Joe. Pansit kaya de. At kaya pansit Bato. Ang gustong sabihin nung bumibili sila ng pansit Bato. Nagtatanong. Sa Erika kada ko listo nyo dyan, kamuti. May nagtitindang kamuti. Tagalog mo naman so nagbakal, mga Daddy Joe, mga kababayan. Nga ang kamuti baga, pag kinutkot yan, may mga daga pa talaga yan tali yan po sa daga Sabi ng abang nagpipili mabakal, bakit anyang kamuti niyo may lupa? Dagito sa tindero. Dagito sa nagparaso. Kagsadari kang kamutin. Masing nga di bago nga yan, lupa. Makaray ka, bago nga yung kutkot bakit niya may lupa? Ang tinatanong nung bibili mga kaibigan, kung bakit may daga, ano sa Erika? Raga. Ang may raga. Kung sa Erika, nga may raga.
Kayong kamuti, baga talaga mga kaibigan. Kasi galing nga sa lupa yan. Eh, akala nung tendero, sinasabihan yung kamuti niya, lapa. Bakit ganyan may lupa? Lupa. Nagsuntukan sa duha, mga kaibigan. Kabawago nga yung kamuti ko, pag may ano nga yung lupa. Nagsunodan man so, nagtikindang kulambo, mga kaibigan. Sa kasuparatindaman na taga-batong isira. Pag sigaw, Daddy Joe, nung nagtitinda ng isda, ay, nagtindang kulambo, sabi ng kulambo, Kulambo! Eh, sumusunod yung nagtitinda ng isda, taga-Bicol, taga-Bato. Sabi ng taga-Bato, sira! Ulit sabi na, Kulambo! Sira! Nagalit po yung nagtitinda ng kulambo doon sa kinandang sira. Magkangaya. Bago, Ninoy. Bago kita mo. Wala pang damage to. Ba't mo sasabihin sira? Ay, di ka ngayon pagkilabot ka na kayo ngayon. Ako ngayon, nagtitinda akong isra ngayon. Sira! Diba? Or sometimes yung mga ganun, mga misinterpretation, ano na nyo, makikinig po lang po muna ako sa mga salita ng kakadulutan ng aral. Tama, okay, tama yan. Kaya makinig ka lang dadayo dito sa akin. So, mapalad ang Kristiyano na hindi naaakay ng tinatawag ng mundo ng kasamaan. Di ba sabi rito ng Bible, ang mundong ito ay makakaranas kayo ng kapigatyan. Sabi ni Jesus, magsaya kayo at huwag kayong yung mabalisa sapagkat napagtagumpayan na ang mundong ito ng Panginoon. Alam niyo po ba, mga kaibigan, mga kababayan, kung bakit ang isda sa dagat ay, alam naman natin, ang tubig ng dagat maalat. Diba? Pero nakakita na ba kayo? Nakatikim na ba kayo ng isda sa dagat? Galing sa dagat, na maalat. Bakit yung isda sa dagat inaasinan? Nasumusubi dahil galing yan sa dagat, dapat maalat na yan. Diba? Kabaliktaran, yung mga isda na nahuhuli sa mga lake na yan, bakong po ay sa dagat, maasgad. Diba? Ano ang implication kini mga tugang sa pinag-uuro ng tangon yan? Iyo po na ang isda sa dagat, maski po iyan nag-i-star sa maalat na lugar, pero still, yung kanila pong stink, dahil po sila naapektaran. Ang mga Kristiyano dapat arugman kayan. Ayo? Kaya silot, maski po, palibot ninda, mga masasama na, pero naging nanatili po sila sa Panginoon. Sa Psalm chapter 1, verse 1, mga kaibigan, mga kapatid, Daddy Joe, kung mababasa natin, ganito ang sinasabi dyan, Blessed is the man, walk not in the counsel of the ungodly, nor standeth of the way of the sinner, nor sit in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord. He meditate day and night. Bako, nag-iringlisan na kita. Brother Bon, kumusta na? Kumusta na, Brother Bon? Yan po sa Kabuya. Mapalad daw ang taong hindi naaakit. Alam nyo, ang Kristiyano, Romans chapter 12, verse 1, verse 2, I beseech you, my beloved brethren, by the mercies of God, present your body a living sacrifice, holy and acceptable unto the Lord, which is our reasonable service or worship. Verse number 2, let not be conformed to this world, but be ye renewing of your mind.
2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. All things are become new. Kaya, bago gunawin ng Diyos ang Sodoma at Gomora, hinali mo na sa pamilya ni Lot. Ngata, tadai nakipag-compromise. Ang dipisilon, mga kapatid, bunot na, na ang makulog sa buot, na kung arin pa sa nakakaukod kang Bible, nagdakula sa Bible, iyo pa ang nagpasaway. Hilingan na ki Joel Villanueva. Ano nangyari? Pastor ini, matibay ining mag-preach sa church. Aki ini ni Brother Eddie Villanueva, founder kang Jesus is Lord. Pag sinabing GIL, respetado. Sa bilog na kinaban nga ni tabot na sinda. Ikaw na sinda mga outlet sa ibang nasyon. In fact, sa mga aki ko ay nasa ibang nasyon ka ito. Pag naghanap ng simbahan, GIL ang nadudumanan ninda. Ako, kung ako minasimba mga tuwag sa Manila, ang pigahanap ko man, so talagang simbahan, sarok na po yan. Ang kumbaga, kinagagayunan kong pag-atinda ng simbahan, GIL, naghanap ko kanyo sa Manila. Pinsido ako sa mga doktrina kang GIL. Jesus is Lord, gani po yan. Si Joel Villanueva, pinadakula ini. Aki pa yan, nag-aadal lang kan Sunday School, hanggang naging preacher, naging pastor. Sa ulo niyang Bible. What happened sa imo, Brother Joel Villanueva? Dahil na lamang sa diit na bagay na pagpapatakot sa imo, pagpriso sa imo kang gobyerno, na, dahil ka ngaya, nag-apel ka ngaya, kigatsalyan, gagapin ka kakisoto, kilakson, dahil mi ngaya kakakasuhan. Dahil ka ngaya makakaharog, kijinggoy. Maray pa so, bako ngayon Kristiyano, Jinggoy Estrada, mga kababayan, pinili pa niyang mapriso kaysa magtaksil sa grupo, magtaksil sa katotohanan. Ngata, ang piglalakawan ba, Brother Joel, kang sa imong tugang na si Cayetano? Alan Peter Cayetano, Joel Villanueva. So mga GIL dyan, magdangog kamo. Makinig kayo. Yung GIL wala ditong kinalaman eh. In fact, biktima rito yung GIL sa buong Pilipinas. Bakit? Palagay nyo, hindi magkakawatak-watak ang grupong ito? Pustahan kita. Bukas makalawa. Kasi bahati yan eh. Mayroon dyan. Dahil kay Joel, magsisimpatiya kay Joel, pero karamihan dyan, naiinis kay Joel. Mantakin mo, tawagin kang Judas. Imbis na tawagin kang pastor, bishop, whatever. Iginagalang si papa mo. Basta GIL, iginagalang. Pati ikaw. Ako mismo, sabihin ko sa iyo, Joel Villanueva. Idol kita sa pag-preach. Magaling ka. Pati sa senador, pagiging senador mo. Nung araw, ala kong matino ka. Iniwan mo si Joel, si Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter, member ng GIL. Kita mo si Joel, si Cayetano, galit ba sa'yo? Hindi. Buti pa yung membro nakaunawa sa'yo. Ano sabi yun ni Cayetano? Nag-heart to heart pa nga kayo. Wala siyang sama ng loob. Kung aalis ka sa akin, bahala ka. May paninindigan ka. Mas marunong ka kasi sa akin pagdating sa ba. Nasaan ang iyong pananampalataya, Joel Villanueva?
na ipinagbili mo para kang si Judas. Sorry ha. Masakit po talaga. Ako po sa totoo lang, kung yung pag-Judas ni Escudero, wala masyadong epekto sa akin. Kung halimbawa nag-Judas man si Jinggoy, halimbawa bumaliktad, wala din problema sa akin yun. Masyado, ha? Pero, sa totoo masakit, sa loob namin mga Kristiyano, identify pa naman tayo magkakasama at magkakapatid sa pananampalataya. Sa isang tinapay lamang, give up mo ang iyong pananampalataya. Di ba, Joel? Ha? Si Cayetano, Kristiyano, naninindigan sa katotohanan. Kaya nga, niluklok ninyo, isa ka sa mga bumoto kay Cayetano, kay Alan. O di ba? Bakit? Naniniwala ka na yung stand ni Alan totoo. Kasi sa batas, sa konstitusyon, ang Senate President dapat ihalal ng 13 senador. Kaya nga bumoto ka, kaya naging Senate President si Alan. Pagkatapos, pagtataksilan mo lang naman pala. Ha? Pagtataksilan mo lang naman. Bakit? Yung mga taong inaaniban mo today, ha? Yung sinalian mo today, kaya naglakas ang loob ng mga kasama mo today, na kahit ibindalo na ninyo ang batas, okay lang. Joel Villanueva, ano nangyari sa iyo, Tugang? What happened to you? Ha? Si Brother Bon, nandiyan sa Kabuyaw. Ha? Pag nandiyan ako sa Kabuyaw, nag-a-attend ako sa GIL. Member yan si Brother Bon. Ano na si Brother Bon? Oh? Nadi-discourage. Brother Bon, walang kinalaman dito ang GIL. Huwag kang titingin sa tao. Ha? Mananagot dito si Joel Villanueva. Pero talagang, totoo ito mangyayari na mayroon pong mangyayaring pagkakahati-hati ng Ang sama na pagkabinuksan ko po yung Facebook, yung social media, anong sinasabi, pabasa-basa pa ngaya kang Biblia, pa-hallelujah pa ngaya, pa-praise the Lord pa ngaya, tapos ngaya, ganyan ka. Si Lot, mga kaibigan, hindi talaga nag-give up ang kanyang pananampalataya. Si Job, sa Bible, 3 beses na sinubukan ng dyablo, pinatay yung kanyang mga anak, nawala ang kanyang ari-arian, nagkaroon siya ng karamdaman buong katawan, gawanin ni Satanas. Dahil ang sabi po sa Bible kanina, yung mission ni Satanas, John chapter 10 verse 10, ang magnanakaw ay naparito upang manira, magnakaw at pumatay. 3. To steal, to kill, and to destroy. Yan ho, ginawa yan kay Job. Pero ano sabi ng Bible? Mga Kristiyano nanonood today, hindi po si Job bumigay ang kanyang pananampalataya. Ang gaganda na may statement ni Job, kahit yung 3 niyang kaibigan, sinisisi na siya. Pero ang sabi ni Job, I know my Redeemer is live. Kung ano ngaya ako nag-abot sa kinaban, ubad, mabalik man ngaya akong ubad. Dahil po kinagkasala si Job. Dahil nag-give up. Si Shadrach, si Abednego, si Meshach, mga kaibigan, pati si Daniel. Panahon ni Nabucodonosor, nag-gibo ng lay, decree, batas, konstitusyon, kumbaga sa Pilipinas, na nakalaag duman sa section siring kayo ni pagkanadangog na nindo ang tanog kang gabos na instrumento. Nagpagibo po si Nabucodonosor ng dakulaon na rebulto, bulawan. Pinaapod so gabos na opisyales sa bilog na nasasakupan niya.
para inaugurate at duman po dineclare ang batas na yan. Na ang si isay man na tao, pag nakadangog, magluhod, sumamba sa rebultong pinagibo ni Nabucodonosor. Ang sabi kang Biblia, mga tugang, si Shadrach, si Meshach, si Abednego, kang panahon na nagtanog sa trompeta o sa mga instrumento, dai po ini nagluhod. Aram po ninyo ang pabow down kan mga Muslim, bako lang itong iluko mo lang ang payo mo, bako. Nakaduko sinda sa daga o nakahadok sinda sa daga. Kahalik sa lupa, mga kaibigan. Kaya yung mga tao nag-aakusa sa kanya, kung itong mga taong ito ay law-abiding citizen, sumunod doon sa paalituntunin ni Nabucodonosor, walang makakakita kay Shadrach at Meshach at Abednego na hindi sila nakaluhod. Pero dahil itong mga tao, itong mga fault finder ito, sila yung nag-aakusa. Bakit? Naiinggit sila kay Shadrach, kay Meshach, Abednego, dahil mga dayuhan sila alipin, slave sila ng Babylonian, pero inilagay sila ni Nabucodonosor sa gobyerno niya. Ay nainggit po yung mga kasama. Sabi niya, bakit itong mga dayuhan binigyan, tayo wala. Kaya inanapan ng butas. Ito yung mga taong mahilig maghanap ng butas. Bintang ng bintang, mga kaibigan. Pag sila nabibintang, totoo. Diba? Totoo niya yan. Aligasyon kay Sara Duterte, plunder, ano pa yun, salin, confidential pag totoo ngayon yan, nag-aabas ngayon yan, kaya ini-impeach si Sara. Pero pag sindang inakusaran mo, mga kababayan, ano sasabihin? Aligasyon, pangraraot. Tingnan niyo mga kaibigan, yung ginawa ng 18 Marin, pati yung 14 pang nakadagdag. Hindi nga lang talaga nagkaroon ng proper binyo kasi linakdown ni Gatchalian yung Senado, mga kababayan. Nag-hearing po doon sa labas. Pero itong mga sundalong, itong mga matatapang, bakit? Hindi sila nagmaskara. Lantad sa television kung sino sila. Sila yung nag-aakusa na pati si Erwin Tulfo tumanggap ng malita. Si Lacson, si Soto, at marami pang mga congressman. Dinilibiran nila ng mali-malitang basura na ang laman ng basura ay ibig sabihin pera. Si Romualdez, papunta kay BBM. Ano sabi nila? Pangraratak ngaya yan. Pangraraot ngaya yan. Dahil kamukan maniwala, tabi, mga kababayan, tandaan nyo po, kahit na hindi po yan i-record sa Senado, yung ginawa pong pagbumunyag ng mga maring, kasi wala talaga, hindi lang i-record. Pero, taong bayan ang nakasaksi. Taong bayan ang nakakita na yung kanilang mga sinasabi may katotohanan kasi may mga video Kita pa roon si Pangilinan, nakita pa doon yung bahay ni Erwin Tulfo. Nakasakay pa si Soto sa kasi Lacson sa airplane na may mga sakay na malita. Paano nyo ininigar yan? Hindi, sabi niyo, kada nasa puder ka mo, pagraratak ngaya yan. Mga kaibigan. So si Cayetano nakatayo doon sa tama. Na ayon sa konstitusyon, kung gusto mong palitan ang Senate President, mag-ipon-ipon kayo ng 13. 13. Wala. Ang ginawa, 12 pa lang. Ang ginawa, nag-eleksyon. Inilagay si Gatchalian. Ito naman Gatchalian, atat na atat, mga kaibigan, kapito ko, gusto maging Senate President, grinab man naman yung pagkakataon. Ang tanga-tanga naman ang administrasyon na ito, mga kaibigan, bakit? Sabi, hindi sila nakikialam. Anong ginawa ni Auntie Claire? Ang rinirecognize anyang
temporary Senate President, si Gatchalian. Hindi si Cayetano. Ang Cayetano naninindigan, hindi ako kapito ko. Anytime pwede nyo kong palitan. Pero mag-elect kayo. Kumuha kayo ng 13 senador. At bukas makalawa, aalis ako dyan. Pero as long as na hindi kayo nakakabuo, dahil 12 pa lang kayo, ako pa rin ang tamang Senate President. Ayon sa batas. Joel Villanueva. Alam mo yun. Ha? Yung kapatid mo naninindigan sa katotohanan. Sabi mo, sinasabi mo yan, ikaw mismo ang nagsasabi niyan. At kinukot mo ang sinasabi ng Bible. The truth shall set you free. Ano nangyari? Ha? Nasa isang iglap, dahil lamang sa patakot sa iyo ng mga taong nasa gobyernong ito, alam mo, takot si Joel na mabilanggo eh. Hindi naman kasi sanay na mag-stay sa bilangguan. Brother, ano bon? Buti si Estrada, si Jinggoy, napreso na yan. Si Ramon Revilla, napreso na yan. Sanay na yan, si Ruben Padilla. Ito si Joel Villanueva, wala. Kaya, alam naman ninyo, ang plunder, wala pong piyansa yan. Katulad kay Jinggoy, nakapreso. Kaya, iniisip siguro ni Joel Villanueva, mabibilanggo ako. Mapipriso ngaya ako. O, ano yung gibuon ko? Sabi ka nga ba, gibuon gamitin mo kaya ang konsensya mo. Ano na konsensya tabi, Brother Eddie? Konsensya na pagtaksilan ang katotohanan. O, diba? So, ang kailangan lang nila Lacson ay isa pang Judas. Okay? Isa pang Judas. Kaya, malaman siguro na, kumbaga, na-ilusyonan na napaamin na. So, minagsabi si Marcos, magpapatawag ako ng special session para, kunyari, maayos na daw po ang Senado. So, nung marinig ni Brother Joel, hindi ko na yung Joel, brother, ni Joel, na nagpatawag ang Presidente ng Pilipinas, special session noong kahapon. Sabi niya, bago ng 17, nagpalabas na ito ng video. Sabi niya, mga kaibigan, gusto lang sabihin sa inyo na sawa na tayo sa awayan sa Senado. Awayan sa Senado. Gusto natin magtrabaho na tayo. Sinabi na yan ni Judas Escudero Joel. Kaya niya, kapag nagpatawag si BBM ng special session, dadalo ako. Meaning, so, kahapon, binabantayan namin kahapon. Nagpuprograma ako rito. Mga kaibigan, binabantayan ko kung talagang dumalo ang Joel Villanueva. Hindi nga tayo nagkamali. Habang nasa session yung 12, maya-maya, dumating si ikalawang Judas Villanueva. Judas Joel Villanueva. Kaya ang GIL, ang meaning niyan, di na po, Jesus is Lord. Para kay Joel. Ang meaning niyan, Joel is a liar. Okay? Joel is a liar. Yan ang meaning na ng GIL. Kakalungkot. Diba? Nakakalungkot na dapat yung leader ang manindigan. Dahil sa panahong ito, mga kaibigan, darating na ang malaking inaabangan na pag-uusig. Kapag dumating ang Antikristo, mga kaibigan, at mga hari sa mundong ito, ano ang kanyang mga batas na ipapatupad? Kung kayo nagbabasa ng Bible, o kayo mga GIA, alam niyo, tinuturo ito ni Joel ng Antikristo, maghahari ng 7 years at magtatatak ng 666 sa noo at kanang kamay ng tao. Dapat, Joel, ikaw magpapatatag sa mga mananampalatayang member ng GIL at sasabihin mo, huwag kayong magpapatatag, huwag kayong mag-give up, dumating man yan. Manindigan tayo sa katotohanan. Paano mo masasabi to? Na ikaw mismo, ikaw mismo, Joel,
give up mo ang iyong pananampalataya. Tapos gagamit-gamitin mo pang praise the Lord, gagamit-gamitin mo hallelujah, ha? Sasabihin mo, destinasyon ng Diyos yan sa'yo, utot mo lamang, ha? Masiramong ka lamang tampanon. Ha? Padamay-damay mo pa kami. Si Lot, dahil nagsuko. Kaya sabi ng anghel, layas kaya ka mo didi, umali kaya ka mo didi. Gugunawon na kaya kang kakurangan ng Sodoma. O inalalayan, kay Banan Suagom. Nagdalagan. Si Lot, matanda na eh. Ha? Inalalayanan ng anghel, sabi ng Bible. Pero sabi ng Bible, ng Diyos, instruction sa pamilya, pag kamo naghali digdi sa harong nindong ini, dahil na kamo magsalingoy. Dahil magliko o dahil lumingon, sabi sa Tagalog. Kaya na po itong diretsahan. Diretso lang. Ha? Ayan ang instruction. So, nagdadala. Arani yun sila po. So, dadalaganan nila parang ini akong gari, Ligaspi, ha? Mapasiring man sila po sinda dyan sa parte kang ligaw. O kaya dyan sa ngaya daraga. Dahil pa po kayo ng tricycle, dahil pa po kayo mga auto. O madalagan sinda. Mga babayan, duman sa suar. Sabi ni Lot, dahil na may uraran eh. Sabi ka ng anghel, yung nga suar na dyan, nasa nangaya ka mo. Diyo, nagdadalagan sumag-agom, pati sa mga aki. Ini man na agom na babae, mga kababayan, habang nagdadalagan sinda, siguro may nalingawan, may nalingawan, ay suminalingoy. Suminalingoy, o lumingon. Lumingon, tama? Lumingon. Sabi ni vlogger, sabi rito, iba ang Senate President as senador, si Cayetano, tinanggap na niya ang desisyon dahil sports siya. Cayetano, gawin na lang niya ang trabaho. Tama. Okay, tama ito. Aray ko, Joel. Tama. Tama yan. Mababanggit ko yan. Yung sinabi ni Cayetano, nag-yell siya. Bakit? Okay, mga ito muna. Naging asin si Lot. At maniwala kayo mga kaibigan, 2026 today. Taong ito ang estatwa po kang agom ni Lot, preserve po yan duman sa lugar which is nangyari po ang Sodoma at Gomora. Ano na nga lugar anyo yan? Nalingawan ko na kung saan yan. Preserve. Bakit po? Lumingon. May nalingawan kayo. Garo baga so, nalingawan ko nga sa cellphone ko. Kung sa ano na panahon ito, nalingawan ko sa bag ko. Nagkakasuno na ngayon. Alimbawa, di ba pag nagkakasuno, iligtas mo lang buhay mo. Dahil ka na magparaisip kang kung anong nawalat mo sa loob kang harong. Dahil na, ligtas, inaisip kayo kang agom, may nalingawan, luminingon. Di ba? Di po kaya napahamak. Mga kababayan, iyan ang sinasabi ng Bible. Sa pananampalataya, sa mga ligtas, sa mga nag-accept kay Jesus as personal Savior and Lord. Kasi ang kaligtasan ay napakahalaga. Ang unang-unang nais ng Diyos ang tao'y maligtas. Ikaw na nanonood po today, mahal na mahal ka talaga ng Panginoon. At iniisip ni Lord na hindi mo maranasan ang darating na mga panahon ng kaurasaan, sabi sa Bicol. Kaya ang Diyos abang may panahon pa, ang sabi po ang Biblia sa 1 Peter chapter 3, ang Diyos kaya hindi makalimutin sa kanyang mga pangako. Hindi niya pa ito ginagawa sapagat binibigyan niya pa ng pagkakataon ang lahat ng tao ay makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos. Kaibigan, kababayan, sa mga pangyayaring ito today sa ating buhay, paiwatig na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon.
Nagirumduman ko lang dyan sa tuliw. Sabi sa kuya kang daro kong barkada. Kanakaaging bulan. Pastor! Ipag-pray mo na nung yung barangay ta. Sabi ko nga ta. Grabe kaya, 20 city na nga yung gadan. Sunod-sunod. Oh, sunod-sunod sa gadan dyan sa muya. Ipag-pray ko. Ano sabi ko? Ano gigibon ko? O kung mag-pray ako, mapundo ko ang kagadanon. Ano yun? Parang kibuloy? Hindi. Yan lang nagpapakita na totoo ang sinasabi ng Bible. It is appointed to man once to die in after that judgment. Mamamatay tayong lahat. Mga kaibigan, ang kamatayan di mo alam kung kailan darating. Imagine ito, kahapon, farewell ni Rene, yung sikat na basketballista sa Pilipinas. Nilibing na kahapon. Daming tao nakipaglibing. Sino si Rene? Sa mga sport minded, mahilig sa basketball, kilala ninyo si Rene. Nagsisikat-sikat na po yung player. Nasa team kang Ateneo. Pero before, player ini kang Davao. Magaling ini, may future ini na pwedeng maging PBA. May shooter, may alam mo kung ilan pa lang edad ni Rene? 19 years old. 19 pa sana mga tugang. Nadayaan sana kay itong training kuno. Duman siya sa lugar na pinaggibukan sa indang coach. Kung ano man ang connection na basketball player ka, palulugtong ka sa tubig na may pabigat. Anong purpose noon? Samantala sila Michael Jordan, sa mga player na mga NBA, pag nagtitraining sa gym, nagbubuhat-buhat, nagsisiring-siring ka, no? Wala ako nakita na si Jordan nagpunta sa dagat para mag-training. Pero ito, ginawa ng coach, dinala sa isang resort, at doon, ayaw ko anong naisipan itong coach na ito, si Balwin. At iniimbestigahan to dahil sabi, wala naman daw yung foul play. Walang foul play, may mga pabigat yung mga nag-training. Pero ang gusto ko sabihin dito, bata pa, mga kababayan, si Rene. Ibig ko sabihin, ang kamatayan walang pinipiling edad. Ako po, nagpapasalamat kay Lord. Bakit? Nakaraang birthday ko po noong June 12. I am 62 years old today. Pero still kicking si Master Paulie. Salamat kay Lord! Siya nakakaalam ng buhay natin kung kailan ka kukunin. Ang tanong, sa mga nanonood ngayon, saan tayo, Pag namatay ka, alam mo na ba kung saan ka pupunta? Ang alam mo siguro, sementeryo. Pero tandaan mo, kaibigan, may dalawang lugar na pwedeng puntahan ng tao after ng kamatayan. Mamimili ka lang. Kasi marami ako nagatanong. Pag tinanong ko, kaibigan, alam mo na ba kung saan ka pupunta? Wala, hindi alam. Hindi alam. Ang pupuntahan ay langit at ang impyerno. Ngayon, para makaiwas ka sa impyerno, ang Diyos ay naglagay ng kaligtasan. Yan ang mabuting balita, mga kaibigan. The good news of salvation. At ang kaligtasan hindi bukas, hindi next week. Kasi sinasabi ng Bible, now is the day of salvation. Sana'y mapagurop-urop mo yung pagtataram ko sa imo, dahil ako nagkakaraw. Dahil ako nagkakaraw sa imo. Ang kaligtasan, libre, daing bayad. Dahil ka mo tumod-tumod ka mga nangangadal dyan sa kanto-kanto, sa bus, sa jeepney, sa saudan, na magpo-profit dyan pagkatapos maghahagad sa inyo kilimos. Mga false prophet yan. Sabi kang Bible, tinao sa imong libre, tao mo na libre. Kaya ang kaligtasan po'y libre.
Pero sa paano makakamtan ang kaligtasan? Bako sa reliyon. Bako sa reliyon, bako sa kasikatan, bako sa kayamanan. Mga kababayan, mga kaibigan, ang kaligtasan ay matatagpuan kay Kristo lamang. Sapagkat ang sinasabi ng Bible, John chapter 14 verse 6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, and no one come unto my Father but through me. Acts chapter 4 verse 12, sabi ng Biblia, walang ibang pangalan sa ilalim at silong ng langit at lupa na ibinigay na pangalan na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus. Kaya kandalawon si Maria, kang anghel, sabi kang anghel, tara kagurangnan Maria, napapano kaning grasya, ang kagurangnan pang Diyos, yaon sa imo. Orog pakaray ang sa imong aking si Jesus. Pangaranan mo siyang Jesus, kang sabihin kang Jesus tagapagligtas. Bako po, si Nuestra Señora de Salvacion. Bako ang mga santo. Bako ang mga ribolto. Bako kung ano paman ang makakapagligtas sa tao. Si Kristo po sana, mga tugang. Ang Kristo kang Biblia. Bako siya so Kristo nakapako sa krus. Ang ganyan yan. Bako siya so Kristong yaon dyan sa karo. Pinapatintihan nindo. Bako siya so Kristong maitom. Kaya sabi kang pamigbi, aman niya mo na yaong ka sa langit. Ang Diyos Jesus na sa langit. Sambahon ang ngaran mo, bakong ribolto. Ang kaligtasan kay Kristo. Paano mo matatanggap ang kaligtasan na ini? Sabi kang Biblia, dahil sa kagandahang loob, biyaya, grace, ang sabihin kang grace, unmerited favor, dahil kakarapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat because all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala. The wages of sin is death. Pero sabi ng Bible, dahil sa kagandahang loob, tayo'y naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At ito'y hindi galing sa atin, ito'y kaloob ng Diyos upang walang sino mang magmalaki sa atin. Kaloob, regalo. Tatanggapin mo lang. Ano po ang paraan ng kaligtasan? Number 1, isuko mo ang buhay mo kay Jesus. Magpakumbaba ka. Diyan sa iyong kinalalagyan today. Ha? Diyan sa inyong kinalalagyan sa mga panahon ito. Alam ko may mga nanonood sa ating pong pangalan. Kung hindi mo pa kilala si Jesus, huwag mo nang hintayin. Mahuli ka sa biyahe. Sabi ni Jesus, saan man ang 2 o 3 nagkakausap sa pangalan, nandiyan sa katabi mo siya. In fact, maniwala kaibigan, kapatid, sabi ng Biblia, kumakatok siya. Ngayon sa puso mo, isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Pangalawa, manampalataya ka sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ano ang nangyari? Si Kristo namatay. Hindi siya nagpakamatay. Inalay niya ang kanyang buhay. Binigay ang buhay. Romans chapter 5 verse 8, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo nang tayo'y mga makasalanan pa. Namatay siya para sa kasalanan mo. Bakit? Gusto kanyang makasama sa kaharian ng langit. Panampalatayanan mo, yung sinasabi niya, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Yun lang. Ha? Mananampalataya. And pangatlo, last but not the least, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Yung dalawa mahalaga, pero itong pangatlo, ito po ang pinaka-climax. Na dapat
tanggapin mo si Kristo sa puso mo ngayon. Sa paanong paraan? Pagsisihan mo ang iyong kasalanan at patatawarin ka ng Panginoon. Alam mo ba, kaibigan, kapatid, sinasabi ng Panginoon, ang sumasampalataya at nananalig sa Kanya ay pinagkakaluuban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Kaligtasan. So, itong kaligtasan na ito, darating ang panahon, paghukom ng Panginoon, ikaw ay maliligtas. Pero wag ka lang gagaya kay Joel Villanueva. Sa mga Kristiyano ngayon na nanonood, magpapaalam na po ako. Ha? Tandaan po ninyo ha. Ang Kristiyano today, kung ikaw ay mananampalataya, yinayanig na tayo ng Panginoon. Sabi nga rin sa Bicol, pigsisirni ni Lord ang mga tunay na mga paratubod. Tamay sinasabi po sa Biblia, dahil hindi paglingawan. Sabi po sa Mateo, ang manatiling tapat, sa Panginoon ay maliligtas. Ang iba kasi, minimemorize yan, inuumit ang salitang faithful. Ang manatiling sa Panginoon ay maliligtas siyang wala yung faithful. Kailangan faithful ka. Manatili ka sa Panginoon. Kung bago ka palang Kristiyano, bago ka palang mananampalataya, sana'y lumago ka. Maghanap ka ng simbahan na magpapalago sa iyo. Yung magtuturo ng tunay na doktrina. Tunay na doktrina, mga kaibigan, na Bible Center po. Walang tradisyon. Bible Center. Hanap kayo niyan. Dahil, mag-ingat din kayo dahil may marami nga. Katulad nito, hindi natin akalain na yung isang dating preacher, bigla na nangyari kay ni Joel. Ingat kayo, mga kaibigan. Basta tandaan ninyo, magpakatatag kayo sa pananampalataya. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Kaibigan, ang manatiling tapat hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Nais ng Lord na tayo'y makasama niya. Dahil ang sabi niya, ako'y naghahanda ng lugar para sa inyo. Kaya itong nangyayari ngayon, dito na po ako magtatapos. Babalikan ko lang si Brother Alan. Sabi ni vlogger, sinurinder na ngayon ni Alan sa sayang posisyon. Tama. Kasi Tracy na eh. Nasa batas na. At least si Alan nagsunod sa batas. Baka man sa sup-sup dyan sa posisyonan. Dahil naging Tracy na, give up na. Pero, Senador Pangon Giraray si Alan. Mananatili sa dyan sa pagiging senador. Ang importante, nakita natin yung buhay niya na talagang hindi niya give up ang kanyang pananampalataya kahit daming criticism sa kanya sa Facebook. Maraming criticism, maraming nagbubuli Alan ka. Pero sa amin mga tunay na mananampalataya, and for me, kasi nakapunta na ako maraming visit sa bahay ni Brother Alan, Ate Pea, Alan, saludo pa rin po kami sa iyo. At kami po ay nagpe-pray na patuloy kang palakasin ng Panginoon at gamitin instrumento ng Diyos dyan sa Senado upang magkaroon ng tinatawag na righteousness ang kaisipan ng mga kasama mo dyan. Huwag mong i-give up ang iyong pananampalataya. Marami kang kasamahan. Sa mga taong naghudas, tandaan nyo po, ang ganti nito balang araw sa inyo. Katulad nito, inaasar-asan nyo si Marcolita. Marcolita, Iglesia ni Cristo yan. Ang Iglesia ni Cristo, aram naman sa nanindo, pag-abot sa eleksyon, igwas na po, yan yung sarong paninindugan. Nagkakandara pa dyan ng mga politiko, pag-eleksyon na. Nagsasamba-samba na dyan sa sign ng pinuno para bendisyonan sinda.
dahil sa pagtataksil nyo, sa pagkagalit nyo sa iglesia, ang iglesia na nindugan nyo niyan, iuula kamo ng mga senador na yaon digdi sa panig, senador kang Malacanang, mga kaibigan. Kaya, still pa rin, o at least, matrangkilo na kamo mga senador dyan, dahil igwana ka mong Senate President, o magbunyi ka na, gatsalyan. At least, legal na ang pagiging presidente mo. Pero sana, huwag ka maging sunod-sunuran sa Malacanang. At ang huling pananalita ko ngayong hapon, iyo po na sana, tutukan pa rin ninyo ang flood control anomaly. Tingnan natin sa mga susunod kasi si Erwin Dabam Dundalo ang siyang chairman ng Blue Ribbon Committee. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Kung mapatawag niya si Martin Romualdez, mapatawag niya si Bersamin, mapatawag niya si Saldico, masaludo ako sa imo, Bindalo. Okay, sa pangalan po, Kasamuyang General Manager, Sir G, at Ma'am Maricel Lato, ang Daraga Home Depot, Gobernador Noel Rosal, Vice Governor Diday ko, ang mga magurang na naglalaban kang anti-beef cigarette, asin iba pa mga negosyo, sa mga sponsor na nasa likod mi, yaman dyan si Mayor Ismael, kang Legazpi City, si Congressman Carben, ang Giselle, sa gabos-gabos po, kami po ay magpapaaram pansamantala po sa Indo. Kaibanan ko po si Kuya Jonathan sa control. Ako po ang sa inyong amigo. Daing personalan, trabaho lang, diretsahan. Ako po si Master Polly. Nagsasabing maray na hapon, magandang hapon, hasta la vistas, Pilipinas, bye-bye. Get the vibe so clean. Daraga Home Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. Daraga Home Depot, where the real ones win. Daraga Home Depot, where the real ones win. Daraga Home Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. Daraga Home Depot, where the real ones win. Sa plana mabadi, papunta mo tama. Alyo pagway na nag-alala mo, tama mo to ba? Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sagabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot.
at paligid na malinis. Smoke free sa awit na